morning! This is our second day and tinatamad pa kami gumising lalo na ang batang ire. Pero wala din naman kaming nagawa dahil sayang din naman ang araw kaya lumabas rin kami at naghanap ng makakain. Sobrang dami namin nakita, pinuntahan at tinignan na reviews, kaso hindi talaga namin alam kung ano sa mga restaurant na to ang kakainan namin. Napakadaming option dito sa Dotonbori at kaliwat kanan ang pwede mong kainan. Tipong tingin pa lang mabubusog ka na. Wow! Hindi din namin maintindihan kung kami ba is mag-e-enjoy sa view or kami ba is maghahanap ng makakain kasi naman ang ganda din talaga ng mga tanawin. Ang dami mong makikita, di ba? At tanawin pa lang, busog ka na talaga. Pero in the end, nakapili din kami kung saan kami magla-lunch. Siyempre, ang pinili naming restaurant is okay para sa mga bata. Actually, ang Japan is kid-friendly, pati mga silverware is ang cute and safe siya para sa mga kids. Sa totoo lang, nagdala pa nga ako ng spoon and fork para sa anak ko kasi akala ko hindi sila nagpo-provide ng spoon. Dahil noong 2019 nagmusita kami, parang hindi naman ako nag-pay attention sa mga kasabay namin sa restaurant na kumakain na mayroong mga kasamang bata. Pero kung isasama niyo ang inyong kids, masasabi ko naman na talagang kid-friendly ang mga restaurant dito sa Japan. And after kumain, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at pumunta na kami sa destination na gusto namin puntahan for today's video. Pero bago dyan, mag-picture-picture muna tayo! Buhat is real, yes! Lalo na kapag sasakay ka ng train na hindi mo gumamit ng stairs. Actually, may mga station naman na provided ng elevator para sa mga disabled and para sa mga may stroller. Pero may mga station din naman na wala, kaya naman you have to use the stairs. Tamang-tama at madami kaming kinain para sumabak sa aming journey for today's destination. And ang baby ko is enjoy na enjoy sumakay sa train dahil this is her first time na makasakay dito. And ang mga train sa Japan is may mga designated area para sa mga bata, disabled, matatanda, and pregnant, kaya naman hindi mo kailangan makipagsiksikan sa iba. Just find the right place. Mas maganda din sana na kung bibisita kayo sa Japan, ang baby nyo is masipag na maglakad dahil madami po talagang lakaran dito. From Osaka Station, pupunta na tayo ng Kyoto! So this IC card na gamit ko ay sinatap lang siya at makikita mo na agad kung magkano ang balance mo. And kung paubos na ang balance mo, pwede ka rin naman magpa-load agad sa mismong station. Pero mas gusto kong i-recommend yung smartwatch kasi mas madaming details dito at makikita mo rin sa phone mo kung ilan na rin ang balance mo. In short, mas convenient siya. Kasi hindi mo na kailangan bitbitin lagi ang IC card mo. And nakakonect sa credit card mo ang IC card pag nasa smartphone or sa watch mo, so it's easier na magpa-load. Also, wala ka na ring worries na baka mawala or ma-misplace mo yung card mo. So, ito yung ginagamit namin most of the time. Actually, hindi kami gumamit ng cash para magbayad sa mga pamasahe around Japan. Makikita nyo naman na ang mga tao dito sa Japan is sobrang masunurin sa rules and nasa tamang lane sila at walang nakikipagsiksikan at sumisingit sa pila. From train, lilipat naman tayo sa bus. Nakakatawa sa Japan mag-travel, alam nyo, kasi sobrang easy kahit na may anak ka. Medyo nakakapagod nga lang sa bitbitan, pero it is fun. At alam nyo, sa mga nakikita niya pa lang sa paligid, busog na ang mata ng inyong mga anak.
Bago sumabak sa lakaran, bili muna tayo ng refreshments and snacks para may baon tayong energy. Dahil dito sa pupuntahan natin is madaming tao, siksikan, dahil medyo popular siya guys, kaya kailangan handa ang katawan mo. Medyo trekking din ito kasi bundok yung destination natin ngayon. Medyo napalaban lang tayo sa init ng panahon dito. Ngayong bagsak ang economy ng Japan, ang mura lalo ng mga food nila. Kaya naman, mapapakain ka talaga. And make sure ha, marami ka ring lalakarin para ma-burn mo na agad yung kinain mo. Para wala tayong mga bill-bell. Pero hindi pa nagpatumpik-tumpik pa, nakarating na rin tayo dito sa Kiyomizu-dera. Isa ito sa pinakasikat na temple dito sa Kyoto. And it was founded in 780 AD. Oh, sobrang luma na, di ba? Sobrang popular niya and dedicated siya to Kannon. Sino ba si Kannon? Pero yun daw is the Buddhist goddess of mercy. Ayan. Isa pa sa nagpasikat sa place ito is ang pagiging unique ng architecture niya. Nakilala siya sa wooden stage na kilala sa tawag na Kiyomizu stage. Itong stage na ito ay itinayo na hindi ginamitan ng anumang pako. Oh my God, paano kaya yun, no? At kapag fall season, makikita nyo ang iba't ibang kulay ng dahon ng maple trees, and kapag spring naman, madaming mga cherry blossom trees. Wow! Ang meaning ng pangalang Kiyomizu is pure water or clear water dahil madalas ang tubig na nanggagaling sa Ottawa waterfall is iniinom ng mga tao at pinaniniwalaan na ito ay makakapagdala ng maganda, mahabang buhay sa iyo at swerte. Kaya naman naging sikat ang temple na ito. Kung gusto mo mag-relax, mag-meditate, at makakita ng magandang view, this is the right place for you. Pero I highly recommend na pumunta kayo dito sa ibang season, like spring or fall, para hindi mas nakakapagod. Dahil around this time, hindi na kami masyadong nakaikot sa lugar dahil sa panahon na sobrang init at sobrang daming mga turista. Masarap tumambay dito sa totoo lang while reflecting about your life. So kung mahilig ka mag-journal, huwag mo kalimutan yan kasi masarap dito mag-reflect at mag-relax. After magmuni-muni, uwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, mag-hoard muna tayo ng gachapon. Sobrang interested ang anak ko dito. Yan ang mga bagong collection niya. Parang ito pa lang, sulit na agad ang Japan namin kasi hanggang ngayong pagbalik namin dito sa Amerika, dala niya pa rin yung mga laman na yan at talaga naman love na love niya ang mga laruan. There you go. Go get it. Wow, so many. Oh, last one. There you go. Go get it. Good job. Yeah. Hindi na namin kinaya makipagsisikan sa bus, kaya naman nag-taxi na kami at sinuwerte pa nga kami kasi ang taxi namin Lexus pa. Saan ka pa? Ang taxi dito sa Japan is mura lang din ang singil at sobrang friendly nila. Gumagamit din sila ng translator at matutuwa ka sa mga Hapon dahil talagang nakikipagkwentuhan sila sa'yo. At bago umuwi ng hotel, bibili muna kami ng nuggets ni baby. At yun na natatapos ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo at sana may na-share kami sa inyong kaunting info about Kiyomizu-dera and about Japan in general. See you on the next video, guys. God bless you!